Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Lucas. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati lang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila ay umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya ay hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya sila ay bumalik sa Jerusalem upang doon ay hanapin. At nang ika-3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat na nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya ay makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako ay dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi lang naunawaan ang pananalitang ito. Siya ay umuwing kasama nila sa Nazareth at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan, at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, ang daming pagsubok sa isang pamilya. Kaliwat kanan ay mayroong pagsubok sa buhay ng mag-asawa, ng mga anak. Actually, sa loob ng 36 seconds ay mayroong isang nagdi-divorce sa buong mundo. Sa isang araw ay mayroong 2,400. Sa isang linggo ay may 16,000 divorces. At sa loob ng isang taon ay mayroong 876,000 na mga divorces. Ito ay yung legal na divorces. Pero hindi lamang yun. Ang daming nagpapile na divorce na hindi nagkaroon ng divorce ng legal separation. Ang ibig sabihin kung sila nagpile ng divorce, sira na yung pamilya nila. At hindi lamang yun, kay dami mga tao naghiwalay na lamang. Katulad sa atin sa Pilipinas, dahil walang divorce, legal separation at annulment ay napakamahal, hindi nila kaya financially na pumunta doon sa process na yon upang sila maghiwalay. Kaya naghihiwalay na lamang sila ng tahimik. Minamahal ko mga kapatid, ang dami mga magulang ang nakapagpabaya sa kanilang mga pamilya, sa kanilang asawa at mga anak. Yung iba ay wrong priorities. Nakalimitan ay sila ay nagkakaroon ng napakaraming panahon sa labas ng tahanan. Dahil sa kanilang mga responsibilities financially, nalulung sila sa mga trabaho nila at nagkaroon lamang sila ng napakaikling panahon sa kanilang tahanan. At dahil dito, nagkakaroon ng paghiwalay. Mga bata na nawalan ng landas dahil sa kulang ng guidance ng mga magulang. Mga kabataan na nalulung sa iba't ibang bisyo at lumayo ang kalooban sa kanilang mga magulang at membro ng tahanan. Ang mga batas na umiiral ngayon, marami pa rin ang sumisira at patuloy na sumisira sa isang pamilya. Batas ng divorce, binabago nila ang mukha ng marriage.
At dahil dito, yung mga tao ay nawawala na ng tunay na meaning ng isang pamilya, ng isang marriage, kaya parang nawawalan sila ng respeto sa bawat isa. Minamahal ko mga kapatid, napakaganda ng ating selebrasyon ngayong linggo ito. Kapistahan ng banal na mag-anak. Ito'y napakaganda at napaka-importante. Sapagkat ito ay nagre-remind sa atin, nagpapaalaala sa atin ng tunay na kahulugan ng isang pamilya, ng banal na pamilya. Alam natin sa kalangitan, sa ating sa Diyos, ay mayroon tayong isang pamilya. Ang tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, ay bumubuo ng isang pamilya. At ang ating Panginoon ay pinanganak. Siya ay nabuhay sa isang pamilya. At masasabi natin na ito ang perfect model. Ito ang perfect reflection ng tunay na pamilya sa kalangitan. Ito ang kalooban ng Ama. At sinasabi niya, lahat ng sumusunod sa akin, lahat ng aking mga alagad, lahat ng naniniwala sa akin ay nais kong mapapunta sa kalangitan upang sa kalangitan ay bumuo ng isang simbahan, bumuo ng isang pamilya na ang lahat ay nagkakaisa. Minamahal ko mga kapatid, kaya nga dapat nating tularan ang perfect model na ito, ang banal na pamilya ni San Jose, ni Maria, at ang ating Panginoong Jesucristo. Maring sabihin natin, kasi sila'y Diyos, sila'y makapangyarihan, sila'y nanggaling sa Diyos, kaya't wala silang problema katulad natin, kaya't maligaya sila. Minamahal ko mga kapatid, ito ang napakamaling argument sapagkat ang nararanasan nating lahat na problema, ang nararanasan nating mga pagsubok, ay naranasan din ng banal na mag-anak. Kung sinasabi natin, mayroon tayong pagsubok ngayon, lalo ngayong pandemic, financially, mayroon din pagsubok yung banal na mag-anak. Imagine si San Jose ay patuloy na nagtrabaho bilang karpentero. Ang ating Panginoon bilang anak ay kasama-kasama ni San Jose sa kanyang pagtatrabaho upang sa ganon sila ay magkaroon ng pang-support sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Sila ay nagkaroon ng problem sa kanilang security. Nang ipanganak ang ating Panginoon ay hinahanap na siya ni Haring Herodes. Haring Herodes na makapangyarihan. Ginamit niya ang lahat ng kanyang resources. Mga taong may kaalaman sa kanyang kaharian ay hiningan niya ng lahat ng kaalaman upang matunton kung nasaan si Jesus. Ito ay napakalaking danger sa buhay ng ating Panginoon at sa buhay ng buong mag-anak. Kaya yung iba sa atin ang naging migrants, ang mag-anak na ito naging migrants. Tumakas sila sa iba't ibang dako upang makalayo lamang sa danger ni Haring Herodes. Kaya't lahat ay naranasan nila. Hindi sila na-exempt sa mga troubles, sa mga sufferings, sa lahat ng pagsubok na katulad ng ginagawa natin, nararanasan natin. Mayroon lamang silang isang exemption. Ang exemption na yan ay kasalanan. Ang ating Panginoon ay isang Diyos na naging tao at wala siyang kasalanan. Si Maria na ipinanganak na sa sinapupunan pa ng kanyang ina ay nagkaroon na ng Immaculate Conception, walang kasalanan. Si San Jose sinasabing siya ay napakabanal na tao. Kaya ito ang maaaring iba sa atin. Iba sa atin sapagkat dahil hindi napasok yung kanilang pamilya ng kasalaanan at kasamaan, nagawa nilang mabuhay ng mapayapa. Nagawa nilang mabuhay ng masagana. Nagawa nilang mabuhay in complete harmony with each other. At nang ganun din ng mga taong nasa paligid nila, kaya't naging successful, perfect ang kanilang pamilya. Minamahal ko mga kapatid, anong challenge nito sa atin? Ang challenge sa atin ay tularan natin ang ating Panginoon.
Tularan natin ang kanyang pamilya, ang banal na mag-anak, San Jose, Maria at Jesus. Makikita natin dahil wala silang kasalanan, yung tunay na pagmamahal ay naibigay nila sa bawat isa. Ang pagmamahal ng pagbibigay, hindi lamang pagbibigay, kundi pagbibigay na walang kapalit, walang hinihintay na kabayaran. Marami sa atin ang nagkukulang sa isang pamilya, sapagkat ang pagmamahal kahit nasa loob ng isang pamilya ay naghihintay pa rin sila ng kapalit. Mga magulang na nagmamahal sa kanilang mga anak na humihingi sila ng kapalit o kabayaran. Mga magkakapatid na sa kanilang pagmamahal sa bawat isa ay humihingi pa rin sila ng kapalit at kabayaran. At dahil dito, ito ang sumisira. Sumisira sa kapayapaan ng bawat isa. Kapayapaan ng buong mag-anak. Sumisira sa tunay na pagmamahal. Minamahal ko mga kapatid, kung tunay nga na tayo ay susunod sa halimbawa ng banal na mag-anak, gawin natin ang pagmamahal na ito. Every time na tayo magmamahal, magbibigay sa ating pamilya, kalimutan natin ang lahat. Ibigay natin ang buong buhay natin. Ibigay natin walang selfish intention upang sa ganon, maibigay natin ang buong nating sarili, buong puso at buong pag-iisip sa ating pamilya. Kung ito'y magagawa natin, tayo ay makapamumuhay ng isang mapayapa. Makikita natin sunod na dapat nating tularan sa banal na mag-anak. Ang naging first priority nila ay ang ating Panginoon. Makikita natin na kahit ang ating Panginoon Jesucristo, siya ang nagsabi, kung ito ang kalooban mo, aking Ama, ito ang dapat maganap. Si Maria, nang sinasabi niya ng anghel na siya magiging ina ng ating Panginoon, anong sagot ni Maria? Ako'y alipin ng ating Panginoon, maganap sa akin ang iyong sinabi. Kay San Jose, nang ipaliwanag sa kanya na buntis si Maria, sinunod ni San Jose ang lahat ng sinabi ng anghel, sapagkat alam niya na ito ang kaloob ng ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, kung sa bawat pamilya natin, ang first priority natin, okay, naroon tayo sa isang pamilya, pero ang priority pa rin natin ay ang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Nang ibig sabihin, ang ating iniisip sa ating pamilya ay ginagabayan ng ating Panginoon. Ang lahat ng plano natin sa ating pamilya ay naroon ang ating Panginoon. Nagbibigay ng inspirasyon, nagbibigay ng lakas sa atin, sapagkat gusto natin sundin ang kanyang kalooban. Dito tayo makakalayo sa kasalanan na nangyari sa banal na mag-anak. At dahil dito, nagawa nila na sila ay maging perfect model ng isang pamilya. Ganon din magagawa natin. Masusundan natin, matutularan natin ang model na ito kung susundin natin ang utos at kalooban ng ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, napakagulo ng mundo ngayon. Pero kung ito ay nagsisimula sa isang pamilya, ay magagawa nating baguhin ang lahat. Magkakaroon ng kapayapaan ang buong mundo kung ang bawat isang pamilya ay sumusunod sa halimbawa ng banal na mag-anak. Kung ito'y magagawa natin, lahat ng ito, may virus man sa ating paligid, ay kaya nating labanan sapagkat yung support, yung unity, yung pagmamahal ng bawat isa ay mararamdaman sa isang pamilya at itong magbibigay ng lakas sa atin sa lahat ng pagsubok sa ating buhay. Minamahal ko mga kapatid, simulan natin ito sa ating pamilya.